Assalamualaikum at magandang araw. Excited nga pala akong tikman itong nabili kong dragon fruit nung nakarang araw. Matagal na akong nagka-crave makakain itong dragon fruit. Lagi kasi itong nakikita na kinakain ng ibang lahi. Mukha kasing masarap. Never pa kasi ako nakatikim ng ganitong klaseng prutas. Kaya naman hihiwain na natin to. Napakatingkad ng kulay nitong red flesh. Kulay pa lang ay mukhang masarap na. Siyempre bago ko to kainin, slice muna natin itong mga dragon fruits. Sabi ni ate nagtitinda nitong mga dragon fruits ay matatamis daw ito dahil mga bagong pitas. Kaya naman excited akong bumili kahit may kamahalan itong mga dragon fruits. So yun nga masasabi ko lang, hindi naman siya ganun kasarap. Maganda lang talaga yung kulay nitong dragon fruits kaya nakakaagit. Saka hindi siya ganun katamis. Konti lang yung tamis na nalalasahan ko. Napaka-juicy nga pala ng prutas na ito dahil sa matubig. At siyempre kapansin-pansin din itong mga buto na naging crunchy kapag ninunguya. Okay lang naman sa akin yung lasa nitong prutas na ito. Yun nga lang hindi ko siya kayang kainin ng ganito lang na walang halong ibang prutas. Sa tingin ko okay siyang gawing ice cream. Kaso hindi ko siya matatry gawing gawa ng madalas kasi wala kaming kuryente, baka masira lang. Kaya ito gislas ko lang ng ganito kaliliit na pa-cubes. Haluan ko lang to ng condensed milk at evaporated milk. Pampa-level up lang para mas lalong sumarap. Kaninang tanghali pumunta rito si ama na may dalang mga prutas gaya ng grapes, watermelon at itong mangga. Kaya itong mangga na lang yung halo ko dito sa aking dragon fruit. Sa tingin ko naman ay matamis itong mga mangga dahil sobrang bango. Sabi kasi nila pag mabango ang mga mangga, it means matamis ang mangga. Which is totoo naman talaga. Bali 4 nga piraso pala itong manggang ito. Kaya lahat ko na yun ihalo doon sa aking dragon fruits. Siyempre hiniwa ko lahat ng mga mangga bago ko yan hiniwa ng pa-cubes gaya nung sa dragon fruits. Medyo nilakihan ko lang yung pagkakahiwa nitong mga mangga compared doon sa dragon fruits na medyo maliliit. Katapos naman ay nilagay ko na rin itong condensed milk pero konti lang naman. Sinundan ko na rin itong evaporated milk pero yung 150 ml lang na iba. Pangit naman kasi kapag nasobrahan. Siyempre pagkatapos nun minix-mix ko lang yan para kumalat yung ingredients. Habang hinahalo-halo ko na kumakalat na rin yung kulay ng dragon fruits. Habang tumatagal ay nagmumukha na siyang bagoong na kulay pink. Dahil sa gamina at hindi ko to pwedeng kainin dahil matutulog na ako, kaya ilalagay ko muna ito sa freezer at bukas na kakainin. Kinabukasan naman umaga ay kinailangan kong pumunta ng Iligan dahil nakareceive ako ng message from Smartload na need ko daw i-upgrade itong aking SIM card. Dahil mawawalan daw ng 3G services itong lugar or area namin simula bukas. Kaya naman nagpanik lang ako ng a little bit. Kaya ang ginawa ko bago pa ako ma-nervous ng malala is tumawag muna ako sa hotline number ng Smart Retailer. So yun nga ipinaliwanag sa akin ng maayos ng nakausap kong agent na need ko daw talaga ma-upgrade yung number ko since mawawalan daw ng 3G services itong area namin. Ito kasi number ko ay nabili ko nung 2013 pa at sobrang luma na rin talaga. Saka hindi ko to pwedeng pabayaan na maputulan ng signal dahil sa ito rin ang nagbibigay sa akin ng income pang araw-araw. Buti na nga lang talaga ibinasa ko yung message ng Smartload. Usually kasi hindi ako nagbabasa ng mga text or messages lalo na kapag may mga customers ako. Mag-alas 10 na makarating ako dito sa May Robinson. Dito lang kasi yung pinakamalapit na smart store na pwedeng mag-upgrade ng SIM. Pagkarating ko dito sa may smart store ay wala masyadong tao. Binigyan nila ako ng customer service number at pang-pito lang naman ako. Maya-maya lang ay tinawag nila yung number ko at tinanong nila ako. Binigay ko yung full name ko pati na rin yung number na gusto kong i-upgrade. Wala pa atang 30 minutes ay tapos na at binigyan nila sa akin yung bago kong upgraded na SIM card. Pagkatapos ay bumaba na ako sa second floor dahil may kukunin lang ako sa Watson. Bibili lang kasi ako ng makeup powder sponge. Yung nabili ko kasi nung nakarang punta ko dito is malaki kaya kukuha lang ako ng medyo maliit. Isa rin sa dapat kong bilhin na itong acne patch. Meron kasi akong isang perasong pimple sa nose kaya need ko talaga yun buksain. Papabili niya naman ng sunscreen yung sister ko kaya ito binilhan ko siya. Doctor sensitive na sunscreen yung kinuha ko. Gawa ng sensitive din kasi ang balat ng isang yun. Pagkatapos ay pumila na rin ako para magbayad. Hindi naman mahaba yung pila kaya mabilis lang ako natapos. 11:58 na makalabas ako ng Robinson. Hindi na ako namili ng kung ano dahil nagmamadali ako makauwi dahil may pasok pa yung sister ko na nagbabantay dun sa tindahan namin. Pinilit ko lang yung sister ko na mag-absent ng morning. Napapayag ko lang siya basta umuwi lang daw ako ng maaga. Kaya ito nagmamadali na rin ako makauwi. Wala pang alaw na nakauwi na ako. Dumaan muna ako sa palengke para bumili ng gulay na lulutuin ko mamayang gabi. Pagkarating ko naman sa bahay, nagpahinga lang ako saglit. Kinuha ko na rin sa freezer itong ginawa kong dessert kagabi. Kahit nakalagay ito sa freezer, hindi po siya nanigas dahil sa wala na naman po kaming ilaw kaya malabo itong tumigas pero malabig naman siya as in super lamig. Perfectong kainin lalo na at kagagaling ko lang sa labas at sobrang init. So ito titikman na natin itong pinanghalong dragon fruits at mangga. Kumanta no. Masarap siya at nangingibabaw yung lasa ng mangga compared dun sa lasa ng dragon fruit. Medyo missing nga lang siyang kainin dahil sa matingkad nitong kulay. At yun lang muna. Maraming salamat sa panonood. Follow for more.